Worth it pa ba ang Canada after 4 years? Kung tatanungin mo ako dati, sobrang bilis ng sagot ko ng yes. Pero ngayon, parang hindi na nga ganun kadali. Hi guys! Welcome back to my channel. Today's video, gusto ko lang mag-share ng totoo, walang filter, walang pa-impress, or basta yung totoo lang talaga. After 4 years namin dito sa Canada, ang dami naming realization mag-asawa na hindi namin in-expect. At kung isa ka sa nagbabalak pumunta dito sa Canada or nandito na at nakaramdam ka ng ganito, this video is for you. Bago nga kami pumunta dito sa Canada, sobrang taas talaga ng expectation namin dito. Akala namin pagdating dito ay maging madali lahat, maging stable kami kaagad, and maging happy kaming family. Kasi kung nakasubaybay ka talaga sa aking channel, lagi kong kinikwento na si Daddy ay isang seafarer dati. Alam naman natin, ang buhay seafarer ay lagi talagang malayo sa family. So, sa mga baguhan lang dito sa channel ko, yun talaga ang dahilan kung bakit kami nag-Canada. Kasi ayaw namin ni Daddy na lagi kaming malayo sa isa't isa. And then, yung kasama lang siya lagi namin. So, parang iniisip namin dati na kapag nasa Canada na kami, ay sa wakas, hindi na kami magkakalayo pa, magiging happy na kami, magiging okay na kami, magiging stable na kami. Yung ganon, yun talaga yung iniisip namin. Kasi gusto lang namin na lagi kaming kumpleto and hindi na maging malayo ang daddy namin. Though na kamit naman namin yung gusto namin na lagi kaming magkasama ni Daddy and then hindi na siya lalayo sa amin. Pero yung iniisip namin na maging stable kami kaagad, maging okay kami kaagad financially, parang malayong malayo pa talaga kami sa katotohanan. Lalong-lalo na si Daddy lang yung nagtatrabaho ngayon. Sa mga taga-Canada, alam niyo yung buhay natin dito na talagang work lang talaga and then puro bills, marami talagang bills. Yun talaga yung reality dito sa Canada. Mahal na sobra yung mga bilihin and then basta nakaka-stress lang isipin yung mga ganon. So in 4 years ay hindi talaga ganon kadali yung naging buhay namin dito sa Canada. Marami kaming kwento, marami kaming pwedeng i-share sa inyo and ngayon lang talaga ay hindi pa time to share everything kasi meron pa kaming hinihintay na dapat naming hintayin bago namin i-share lahat sa inyo. So, isa sa mga bagay na nag-struggle talaga kami mag-asawa ay homesick talaga. Kahit na 4 years na kami dito sa Canada, meron pa din talaga yung homesick na hinahanap talaga ng katawan namin, ng isip namin, ng basta yung katauhan namin, ang buhay Pilipinas. Kahit na sabihin natin na ang government natin sa Canada ay hindi talaga kagandahan and yun talaga yung reality. Hindi talaga maganda yung gobyerno natin sa Canada, sa Pilipinas, I mean. But to tell you guys, to compare lang naman kung sa life dito sa Canada at saka sa Philippines, mas masaya pa din talaga sa Pilipinas kung sa totoo lang. So, para lang sa akin to at sa asawa ko ha, kasi syempre, kung papipiliin din naman kami kung sa Philippines ay mas gusto namin tumira sa probinsya, sa Siquijor, specifically kasi taga doon ako. Masaya talaga sa amin, simpleng buhay, slow life, and kung gusto kong magtanim sa bakuran ko, pwede kong gawin. And kung gusto ko ng sariwang isda, meron doon. And kung gusto ko ng magpahinga muna sa pag-aalaga ng bata, marami akong matatawag sa amin talaga na pwedeng tumulong sa akin kahit na hindi na ako kumuha ng yaya. So may mga moment talaga na gano'n na napapaisip na lang kami na kung nasa Pilipinas kami, masaya kami siguro kasi syempre kasama din yung buong pamilya doon, nandyan lang sila. Kasi sa totoo lang, para sa amin mag-asawa, ang true happiness ay yung peace of mind. Yung meron kang peace of mind na hindi lang puro bills. Sa totoo lang, ang buhay kasi talaga ay hindi lahat pera.
It's about life na kung saan ka talaga masaya, kung saan ka makokontento. Alam nyo, kung mayaman lang talaga kami sa Philippines, siguro ay hindi kami nagpunta dito sa Canada kasi kung sasabihin naman natin about sa healthcare, hindi naman natin pinapangarap na araw-araw tayo magkasakit. And yeah, malaking tulong ang healthcare dito sa Canada, but sabihin natin, hindi naman tayo lagi-lagi nagkakasakit. Pero hindi naman natin ipagdadasal na magkasakit tayo. Isa pa, hindi lahat ng nakikita ninyo sa social media ay yun talaga ang totoo. Makikita nyo kami na maganda yung tinitirhan namin na apartment or bahay, nakabili ng bahay si ganito, si sila, ganun, or may kotse kami, ay hindi ibig sabihin ay maganda na yung buhay namin dito or masaya na yung buhay namin dito. So, ang buhay kasi ay it's not about the material thing talaga. Pero sa kabila ng lahat, yung pagod, yung stress, yung paghahanap buhay ay nandoon behind the scenes, behind all the magagandang bahay, magagandang kotse. Ang reality dito sa Canada ay trabaho talaga para lang ay mabayaran lahat ng mga kailangan bayaran. So, sa mga hindi nakakaalam na napanood tong video na ito, dito kasi sa Canada ay madali lang talaga umutang ng mga sasakyan, mga bahay, basta pasok ka lang talaga sa requirements na para ay umutang ka. And dito kasi sa Canada, kailangan na kailangan talaga yung mga sasakyan kasi yun ang necessity ng mga tao dito kasi nga kami ay malamig and bus lang yung sinasakyan namin dito, specifically dito sa Winnipeg kasi nandito kami and mahirap talaga ang mag-commute kapag winter time. Summer time walang problema kasi marami namang pwedeng option na pwedeng gawin kasi hindi yun malamig and okay lang na maghintay ka ng matagal sa bus station. Lalong-lalo na kung may mga anak na kayo, napaka-importante yung sasakyan dito sa Canada. Tapos, ayun na nga, dumating na kami sa point ni Daddy na tinatanong na namin yung sarili namin kung talagang worth pa ba talaga dito sa Canada. Sa totoo lang, in these past few days, past few weeks, now homesick kami ni Daddy and napapaisip talaga kami na gusto na din talaga namin umuwi ng Pilipinas. Yung tipong pagod ka na drained ka na, malungkot ka kasi nandito ka lang sa bahay. Hindi ko alam kung nang dahil ba ay winter kasi nandito lang kami sa bahay palagi, wala kaming masyadong activities kapag winter. Or baka kailangan lang talaga namin ng reset na umuwi lang sa Pilipinas para lang ay makapagbakasyon, makahinga ng malalim, magawa yung mga simpleng bagay na namimiss namin na andito kami sa Canada. Siguro yun lang talaga ang kailangan namin ngayon. Pero alam nyo, hindi din ibig sabihin na yung 4 years namin ay nasayang, hindi siya worth it. Kasi ang lahat ng ito ay ginagawa namin para sa future ng anak namin, para sa kinabukasan nila kasi at the end of the day, para din sa kanila talaga lahat kasi mas marami opportunity para sa kanila dito. Hindi ko sinasabi na lahat ng mga batang lumaki ito sa Pilipinas ay wala nang magiging kinabukasan. And kami naman ni Daddy ay laking Pilipinas and doon din kami naman nag-aral. So, depende na lang talaga din sa diskarte ng tao or sa magulang kung papaano papalakihin yung mga bata. More opportunity and stability ang ginagawa namin
Kaya nandito kami sa Canada. Kaya kahit mahirap ay may kapalit naman ang lahat. Siguro ang pinaka-realization namin after 4 years, ang Canada ay hindi siya para sa lahat. Worth it siya kung handa ka sa mga sacrifices, pagod, lungkot. So, kung handa ka nun, so go Canada ka na. Canada is not a fairy tale, pero hindi naman siya failure sa mga nandito. Kahit na nag-struggle tayo dito, hindi siya failure. It's a blessing. Pero yun nga, ito talaga ang reality. Ito talaga ang reality na buhay dito sa Canada. So, baka iniisip ninyo na ungrateful ako. Alam niyo guys, napaka-grateful ko na andito kami sa Canada. Kasi yun nga, yung naging pangarap ko na magkasama kami lagi ay talagang nandito na naibigay ng Canada sa family namin. Eh siguro nga lang ay homesick lang talaga ako kaya ganito yung pakiramdam namin mag-asawa. Ngayon, gusto kong malaman kung ikaw sa tingin mo, worth it pa ba ang Canada? Sa mga nandito sa Canada, comment down below that guys kung ano yung mga experiences ninyo na gusto nyong i-share kasi gusto ko din makabasa ng mga experiences na gaya namin dito sa Canada. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you to our next vlog. Bye!